Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. With Aunteclair hitting back, hindi kay BBM galing ang lahat ng 16 trillion na yon at tumaas ang utang ng Pilipinas under Duterte. In fact, pinakmalaking taas ng utang ng Pilipinas ay nanggaling from Duterte. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. So, you know what? Let's see yung kanyang sinasabi. Kasi let's go and quick fact check muna tayo. Ano nga ba ang full picture ng giriang Duterte Marcos over national debt? Well, as you can see, unti-unti nang tumataas ang utang ng Pinas bago pa magkaroon ng COVID-19 sa Pilipinas, with end of the year debt noong 2016 at only 6 trillion pesos, jumping to 7.7 trillion, tapos